Iyon ay isang medyo malaking bagay. Mayroong Twitter at iba pa na nakikibahagi sa aktibong pagsugpo ng impormasyon na may kaugnayan sa publiko. Sa isang tech na mundo na pinangungunahan ng mga predictable na pag-upgrade, si Elon Musk ay nag-drop lamang ng isang bombang anunsyo na nagpadala ng mga shockwaves sa Silicon Valley. Marahil ay nasa mas mahusay na posisyon si Tesla upang lumikha ng isang bagong telepono na hindi Android or iPhone kaysa marahil sa anumang kumpanya sa mundo. Iyan ang eksaktong mga salita ni Elon Musk. Ang ilan sa mga teorya ng pagsasabwatan ay naging totoo. Ngunit ang malalaking tanong ay, kailan mo eksaktong makukuha ang iyong mga kamay sa PiPhone? Saan ka maaaring mag-pre-order ng isa bago sila mabenta? Ang sagot ay dito lamang. Ngayon, ibinubunyag namin ang detalyadong schedule ng paglulunsad. Ang eksklusibong proseso ng pre-order na magbubukas sa mga susunod na buwan na hinihintay namin ng maraming taon. Huwag palampasin ang groundbreaking na anunsyo na ito dahil magsisimula tayo pagkatapos ng 15 segundo. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para makapaghanda kasama ang 63,759 iba pa. 1. Gaano tayo kalapit sa oras ng paglabas ng Tesla P phone? Ang oras ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip at ang mga palatandaan ay hindi na banayad. Sa loob ng maraming buwan, dinagsa ng haka-haka ang internet ng milyon-milyong users sa buong mundo na nagtatanong ng isang mainit na tanong. Kailan sa wakas ilalabas ni Elon ang Tesla P na telepono? Ngayon, hindi na natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga feature. May mga date kami. Mayroon kaming mga lokasyon. Mayroon kaming hindi maikakaila na patunay. Magsimula tayo sa North America, kung saan inaasahang unang ilulunsad ang PiPhone sa Agosto 2025. Na perpektong nakaayon sa taunang AI Day ng Tesla. Kinumpirma ng mga mapagkukunan ang mga kaganapan bago ang paglunsad na naibok na sa 27 pangunahing mga showroom ng Tesla sa buong United States at Canada. Higit pang nakakumbinsi, ang mga pag-file ng FCC na natuklasan noong huling bahagi ng Abril ay nagpapakita ng isang bagong Tesla communication device na naaprubahan para sa commercial na paggamit, na isang mahalagang hadlang sa regulation para sa anumang smartphone. Bilang karagdagan, ang mga nag-leak na ulat ng supply chain ay nagmumungkahi ng isang paunang production run ng 500,000 units na eksklusibo para sa North American market, na minarkahan ito bilang opisyal na kick-off point. Ang Europe at Middle East ay susundan lamang ng ilang linggo mamaya sa Setyembre 2025. Na sinusuportahan ng mga pag-apruba ng regulation na naibigay na sa 18 mga bansa sa EU. Ang isang nakatuong kaganapan sa paglulunsad ng telepono ng P ay nakumpirma na sa Tesla's Berlin Gigafactory, isang lugar na madalas na inilalaan ng Elon para sa mga pangunahing pagsisiwalat. Ang mga tagaloob ng Tesla ay nag-ulat ng isang nakaplanong kapasidad ng production na 350,000 mga unit para sa merkado sa 2025. Isang numero na naayon sa kasalukuyang mga order ng baterya at chip component ng kumpanya mula sa mga European supplier. Pagkatapos ay darating ang Asia-Pacific rollout na nakatarget para sa Nobyembre 2025, kung saan ang Shanghai Gigafactory ay sumasailalim na ngayon sa retooling particular para sa isang bagong linya ng consumer device. Ang mga mapagkukunan ng gobyerno sa China ay nagsiwalat ng isang mabilis na sinusubaybayang pag-apruba sa regulation. Salamat sa isang espesyal na kasunduan sa ekonomiya na sumasaklaw sa mga pag-export ng matalinong teknolohiya ng Tesla. Sa napakaraming 700,000 unit na naglalayong maagang pamamahagi ng Asia, ITA domination. Sa unang quarter ng 2026, inaasahang maaabot ni Tesla ang ganap na kakayahang magamit sa buong mundo na may higit 2 milyong mga unit na inaasahang para sa unang taon. Kinumpirma ito ng mga ulat ng supply chain na nagpapakita ng mga component order na inilagay na sa mga pangunahing tagagawa. Ngunit narito kung saan ang itinuturing na mga teorya ng pagsasabwatan ay nagiging katotohanan. Ang ebidensya para sa timeline na ito ay higit pa sa mga alingaw-ngaw lamang. Noong ika-3 ng Mayo, 2025, ang Starbase, Texas, ay opisyal na inkorporada bilang isang lungsod sa tabi mismo ng pasilidad ng Boca Chica ng SpaceX. Matagal nang inilarawan ni Elon Musk ang Starbase bilang isang futuristic innovation hub.
At ngayon, alam na natin kung bakit. Ang isang whistleblower na nagsasabing siya ay isang Starbase engineer ay nag-leak na ang Tesla ay sumusubok ng mga compact satellite communication modules na idinisenyo para sa isang handheld device sa loob mismo ng Starbase. Kapag pinagsama mo iyon sa bagong inilunsad na direct-to-cell na serbisyo ng Starlink na nag-aalok ng 1 hanggang 10 megabits per second ng satellite phone connectivity nang hindi gumagamit ng mga traditional na network, magiging malinaw na ang Starlink ay hindi lang bahagi ng PiPhone. Ayaw ang core. Ang mga panloob na pagtagas mula sa pabrika ng Fremont ng Tesla ay nagpapatunay na ang Project Pi ay tinalakay sa mga confidential na pagpupulong mula noong Q1 2025. Ang mga prototype na nagtatampok ng Custom Neural Processing Unit ng Tesla na siyang parehong advanced na teknolohiya ng AI na nagpapagana sa kanilang buong self-driving system ay nasa pagsubok na. Ito ay ganap na nakaayon sa $10 billion na pamumuhunan ng AI ng Tesla noong 2024 na ipinapalagay ng marami na eksklusibo para sa autonomiya ng sasakyan. Marahil, ang pinaka-conclusive na ebidensya ay dumating noong Abril 2025. Nagpapakita ang pagpapadala mula sa Shanghai hanggang sa Austin na reference na Cryptic Project P1000 na pakete na kinumpirma ng mga analyst ng industriya na tumugma sa mga spec ng baterya ng isang device na kasing laki ng smartphone. Samantala, ang isang ulat mula sa Nikkei Asia noong Pebrero ay nagsiwalat na ang Tesla ay nakalock sa mga kontrata sa TSMC para sa 3 nanometer chips, ang parehong uri na ginagamit sa mga flagship smartphone. Tandaan na ang TSMC ang nangungunang chipmaker sa mundo. Ang production ay naka-schedule para sa ikatlong quarter ng 2025. Tadidsi na nakahanay ng eksakto sa nakaplanong paglulunsad ng Tesla. Kung ang lahat ng iyon ay hindi sapat, tandaan ito. Si Elon mismo ang nagdeklara noong Q4 2024 earnings call. Sa katunayan, sa ipalagay ko malamang na it ay titingnan sa 2025 bilang marahil ang pinakamahalagang taon sa kasaysayan ng Tesla. Magpapakilala kami ng ilang bagong produkto sa buong 2025. Hindi lang iyon tungkol sa mga kotse o robot. Iyon ay tinutukso ni Elon ang isang pangunahing produkto ng consumer. Isa na umaabot pa sa ating buhay kaysa sa anumang nagawa ni Tesla noon. Kalahating taon bago ang puntong ito, particular noong Hunyo 2024, nai-post ni Elon na nagtatrabaho si Tesla sa Master Plan 4 sa X at kinakatawan nito ang susunod na yugto ng paglago na nakatuon sa real-world AI at mga bagong kategorya na lampas sa mga dekuryenteng sasakyan. Inilalarawan ng mga analyst ng industriya ang Master Plan 4 bilang isang nakakagambalang consumer tech leap na ipoposisyon ang Tesla bilang hindi lamang isang automaker, ngunit isang komprehensibong kumpanya ng teknolohiya. Napakalaki ng ebidensya. Ani Tesla Pi na telepono ay hindi lamang darating, ito ay malapit na. Handa ka na ba para sa isang telepono na hindi lamang sumisira sa kompetisyon, ngunit muling isinusulat ang mga panuntunan kung ano ang maaaring maging isang telepono? I-drop ang Tesla Pi phone para ipaalam sa amin na handa ka na para sa revolution. Ngayon ay pumunta tayo sa bahaging pinakahihintay ng lahat. 2. Paano mo makukuha ang iyong mga kamay sa Tesla Pi na telepono at bakit ito napaka-eksklusibo? Ang karera upang ma-secure ang isang Tesla Pi na telepono ay hindi katulad ng anumang nakita natin sa teknolohiya ng consumer. Habang ang iba pang paglulunsad ng smartphone ay nagsasangkot ng pagtayo sa mahabang linya sa mga tindahan ng carrier o pag-navigate sa mga komplikadong kontrata, ganap na nire-redefine ni Tesla kung paano ipinamamahagi ang premium na tech at lumilikha ng pagiging eksklusibo na nakabuo na ng hindi pa nagagawang demand. Magsimula tayo sa pinakamabigat na tanong. Saan at paano mo talaga ma-pre-order ang revolutionaryong device na ito? Ang Tesla ay nagdodoble sa kanilang direktang sa consumer na pilosopiya na nagbago sa industriya ng automotive. Ang pangunahin. At sa maraming mga kaso, lamang ay maaring gawin sa official na website ng Tesla sa www.tesla.com. Sinasalamin nito ang kanilang matagumpay na diskarte sa pagbebenta ng sasakyan na nag-alis ng mga markup ng dealership at mga abala sa negotiation. Kasunod ng pilosopiya ng direct-to-consumer ni Elon Musk na pumutol sa middleman, bagamat ito ay tila limitado,
Ito ay talagang isang kinakalkula na hakbang upang matiyak na ang bawat customer ay nagbabayad ng eksaktong parehong presyo nang walang mga nakatagong bayarin o pagmamanipula ng carrier. Nakatakdang magbukas ang window ng pre-order sa Agosto 2025 para sa mga customer ng North American, kung saan susunod ang Europe at Asia sa Setyembre. Batay sa track record ng Tesla sa Cybertruck, na nakakuha ng kamangha-manghang 2 milyong reservation noong 2024, iminumungkahi ng mga maagang panloob na projection na naghahanda si Tesla para sa hindi bababa sa 500,000 PiPhone pre-order sa loob ng unang linggo lamang. Lumilikha ito ng isang agarang sitwasyon para sa sinumang gustong mapabilang sa mga unang makaranas ng teknolohiyang ito. Ang talagang kapansin-pansin ang estruktura ng pagpepresyo. Sa kabila ng pag-aalok ng teknolohiya na iniulat na lumalampas sa mga device na nagkakahalaga ng 2 beses, ang batayang modelo na may 128 GB na imbakan ay magiging available sa halagang $275 lamang at ang premium na 1TB na version ay umaabot lamang sa $375. Ang agresibong diskarte, hostis, pagpepresyo de RCitos, ay nagpapakita na ang layunin ng Tesla ay hindi ang pinakamataas na kita sa bawat unit, ngunit ang mabilis na pagpasok sa merkado. Nagiging malinaw ang ekonomiya kapag isinasaalang-alang mo ang pinagsama-samang mga serbisyo at ecosystem na itinatayo ng Tesla. Ang pag-secure ng iyong pwesto sa linya ay nangangailangan ng $100 na maibabalik na deposito na kapareho ng sistema ng pagpapareserba ng sasakyan ng Tesla. At dapat mo itong kumpletuhin sa loob ng 30 minuto upang makumpleto ang iyong pre-order. Bagamat hindi ginagarantiyahan ng depositong ito ang isang particular na petsa ng paghahatid, itinatatag nito ang iyong posisyon sa pila ng produksyon. Ang naghihiwalay sa diskarte ni Tesla mula sa mga traditional na pre-order ay transparency. Makakatanggap ka ng mga regular na update sa status ng pagmamanupaktura ng iyong device, kabilang ang kung aling gigafactory ang gumagawa nito, at real-time na pagsubaybay kapag nagsimula na ang kargamento. Ginagamit din ng Tesla ang kanilang lumalawak na media empire para mag-alok ng mga eksklusibong perks sa mga naunang nag-adopt. Ang mga pre-order na customer ay makakatanggap ng komplementaryong 6 na buwang subscription sa X Premium. Sabay nagkakahalaga ng $48 kasama ang may diskwentong access sa Starlink connectivity. Ilang Tesla investor at analyst sa X ang nakumpirma na ang mga bonus na ito ay bahagi ng diskarte ni Musk na isama ang kanyang iba't ibang platform. Ito ay nagtataas ng isang malalim na tanong. Bakit makikinabang sa isang iPhone na nakalock ng carrier na sumusubaybay sa iyong data at nililimitahan ang iyong kalayaan kapag maaari kang mag-pre-order ng isang device na talagang para sa iyo? Kinakatawan ng PiPhone ang unang pangunahing smartphone dahil hindi ang pangunahing idinisenyo bilang isang device sa pangongolekta ng data para sa mga advertiser at pagsubaybay. Saan talaga magiging available ang Tesla PiPhone? Ang Global Logistics Network ng Tesla, na matagumpay na naghatid ng 8 milyong sasakyan sa buong mundo noong 2024, ay susuportahan ang pagpapadala sa higit sa 50 bansa sa paglulunsad. Ang infrastruktura na ito ay nagbibigay sa Tesla ng malaking kalamangan sa mga tradisyonal na tagagawa ng smartphone na umaasa sa pamamahagi ng third party. Para sa mga mas gusto ang hands-on na karanasan bago bumili, maaari mo ring piliin ang mga Tesla showroom sa mga pangunahing metropolitan na lugar, kabilang ang New York, Los Angeles, Las Vegas, London, Shanghai, at Berlin, ay magtatatampok ng mga demonstration unit at limitadong in-store na inventaryo. Plano ng kumpanya na palawakin sa mahigit 200 lokasyon ng showroom pagsapit ng 2026, na lumilikha ng pisikal na presensya sa retail na ganap na lumalampas sa tradisyonal na modelo ng carrier store. Sa pagsasalita tungkol sa mga network carrier, ang pakikipagtulungan ni Tesla sa direct-to-cell program ng Starlink ay nangangahulugan na ang mga pangunahing carrier tulad ng T-Mobile sa United States, Optus sa Australia, at KDDI sa Japan ay malamang na mag-alok ng mga bundle na data plan kasama ang PiPhone. Gayunpaman, at ito ay mahalaga, ang device mismo ay nananatiling naka-unlock at ganap na gumagana kahit na walang tradisyonal na plano ng carrier.
salamat sa direktang satellite connectivity ng mga kakayahan nito. Na nangangahulugan iyon na maaari kang mag-surf sa internet ng pabago-bago. Hindi depende sa Starlink o iba pang nakalaang network carrier. Lumilikha ang modelong ito ng pamamahagi ng pagiging eksklusibo na lumalampas sa kakulangan lamang. Gaya ng sinabi ng isang analyst ng industriya, ilang mga telepono ang direktang binibili mo mula sa visionary na nagtayo nito? Tinitiyak ng anti-middleman na pilosopya ng Musk na pafabayadashi ka bawat customer o par maypal. Parehong pagkakataon na bilhin ang device ng walang panghihimasok ng carrier or retail markup. Ang demokratikong diskarte na ito sa premium na teknolohiya ay hindi pa nagagawa sa industriya ng smartphone. Ngayon para sa tanong na itinatanong ng lahat, kailan talaga darating sa ating mga kamay ang Tesla Pi phone? Ang timeline ng paghahatid ay sumusunod sa panrehiyong schedule ng pre-order na may ilang lag sa pagmamanupaktura. Darating ang iyong Tesla Pi phone sa Nobyembre 2025 kung nasa North America ka. Mga 4 hanggang 6 na linggo pagkatapos magsimula ang mga pre-order. Magsisimulang makatanggap ang mga customer ng European at Asian sa kanila sa pagitan ng Disyembre 2025 at Pebrero 2026. Habang ang iba pang pandaigdigang merkado ay makikita ang mga paghahatid mula Abril hanggang Hulyo 2026 na may prioridad na ibinibigay sa mga rehiyon na sakop na ng Starlink satellite connectivity. Salamat sa pinagsama-samang Gigafactory Network ng Tesla sa buong Shanghai, Texas, at Berlin. Ang kumpanya ay nakaposisyon upang makagawa sa pagitan ng 2 hanggang 3 milyong unit sa unang taon, na iniiwasan ang uri ng mga pagkaantala na naglaro sa mga kakompetensya tulad ng Apple. Na ang mga pagpapadala ng iPhone 16 ay tinamaan ng 10% na pagkaantala noong 2024 dahil sa mga bottleneck ng supply chain. Naabot na namin ito. Alam na namin ngayon ang higit pa tungkol sa Tesla Pi phone kaysa sa 99% ng internet. Mula sa mga lihim na Starbase Lab hanggang sa mga pandaigdigang plano sa paglulunsad at nakakagulat na pagpepresyo. Malinaw na simula pa lang ito ng isang bagay na mas malaki. Nasa New York, London, o Sydney ka man, pinapanood mo ang hinaharap bago pa man ito makita ng iba. Kaya ano ang susunod? Gusto mo bang mapabilang sa mga unang makaranas ng komunikasyon na talagang hindi mahuhulaan? Ipaalam sa amin sa mga komento. Kung nakita mong mahalaga ang information ng tagaloob na ito, tiyaking nakasubscribe ka at pindutin ang notification bell para sa aming paparating na eksklusibong leaked Starlink end-to-end encryption na sumisira sa buong industriya.